Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to may babasahin lang ako sa inyo. Ito yung hinanaing ng isang babae dun sa singles dating meetups. Ito babasahin ko sa inyo. Ito siya. Hindi ko napapangalanan. Not sure bakit wala na akong natitirang tiwala sa mga lalaki. Tingin ko sa lahat cheater, sinungaling, manloloko. Yung puso ko ngayon nakalak na sa grabe ng trauma na nangyari in the past few years kapag nagre-risk ako sa relationship. 27 na ako, hanggang ngayon single pa rin. Medyo game over na dito sa babae na to kasi 27 na siya eh. Medyo mahihirapan na to pag walang karelasyon. O di ako maganda, sabi nila. Paano daw ako magjojowa kung sobrang taas ng standards ko when it comes to boys? Yun ang gusto ko. Mukhang nahit to ng mga pogi. Tapos, hindi na magde-date down kasi nga, yun na yung standards niya, nahit siya ng mga pogi. Yun lang yung analysis ko. Alangan ipilit ko sarili ko sa mga taong ayoko naman. Malamang yung average looking tsaka pangit. Yung paulit-ulit na sinasabi ko dito sa Blackpill, di ba? Lahat na lang ng gusto ko ayaw sa akin. Yung mga taong ayaw sa akin, yun naman gustong gusto ko. Yun nga, yung mga pogi siguro to. Kasi ons to tsaka FWB. Ons is FUBU. Ako kasi marupok din. Lalo sa mga taong gustong gusto ko. Konting bola lang nakukuha na ako. Wala gusto ko yun eh. Na-miss kong makipag I love youhan. Nami-miss ko may kahag na jowa ko talaga. To be honest, sa sobrang kawalan ko ng tiwala sa mga boys, nag-try din akong mag-FUBU. Kaso nasasawa na din kasi nag-FUBU ako nun. Malamang, kung nag-FUBU ka tapos dineclare mo to sa ka-FUBU mo, malamang yun na rin tingin sa'yo. Ayun, pa-fall lang. Nung na-fall ako, tsaka sinabi may jowa siya. Hindi ako naniniwala dun. Yung mga nagpo-FUBU, nagde-declare. Pera na lang kung sinungaling yung lalaki. Titake ko ng grain of salt to to sinabi niya. Yun. Sorry. Yun, in the end, ako na naman ang talo. Nagsasawa na din ako sa ganong senaryo. Gusto ko na din sana magka-jowa. Yung tipong ako lang yung mahal. Last legal relationship ko kasi is 2019 pa, imagine. 5 years na. Tas till now, fubu-fubu lang ganun. Yung puso ko gusto nang magjowa, pero yung utak ko ayaw pa. Kasi yung trauma sa akin ng mga nanloko sa akin andito pa. Sorry na guys, madrama lang umaga ko. Anyway, good morning. Yun nga. Kasi ang hypergamy kasi hindi talaga nagde-date down yun. Once kasi nakatikim siya ng pogi, siguro mag-date down siya sa average pagka medyo tumanda pa to pag nag-30 na to. Kasi 27 pa siya eh. Although sa 27 na age, medyo game over na to. Kasi yung nakipaghiwalay sa akin na babae, ganitong edad yun 27, hiniwalayan ako. After nun is medyo game over na. Pero meron pa rin siya natali na average looking na ka-religion niya rin, di ba? Mahihirapan na to. Tapos may history pa siya mga fubu-fubu. Kung yung matino na beta box provider, syempre, mahalaga sa kanila yung past history. Kasi may chance talaga na mag-cheat to in the near future. Kasi nga, nakatikim siya ng pogi. Pag nagka-ipipa ni paste to, which is ngayon na, ipipa ni paste na to kasi past 25 na, di ba? Ganun nga mangyayari niyan is, pag tumagal pa to hanggang 30 is, magsisettle to sa average looking na pera na lang talaga kung tanga talaga yung beta box provider na yun, average looking or pangit na yan, na willing mag beta box dito at sumalo dito sa tira-tira na to kasi nga nakikipag-fubu pala siya. Kahit ako kung ma-hit ko to, magko-condom ako dito kasi nagpo-fubu daw siya. Ibig sabihin, malamang baka 10 pataas body count nito. Tsaka hindi ko rin to hahalikan kung ma-hit ko man tong babae na to. Parang considered mo na rin yung mga babae na nakikipag-ons as pro na rin talaga. Mag-ingat din kayo niyan lalo na sa online.
mga nakikilala nyo online is maganda mag-condom na lang talaga kayo. Kasi ako yung mga ka-FWB ko is, hindi ko naman sila nakilala ng online. Personal ko sila nakilala eh. Hindi sa online. Meron ako naging ka-FWB sa online, pero pangalawa ako. Dinideclare din nila sa una pa lang. Tsaka 23 pa lang siya nun eh, yung mataba nga na morena na sinabi ko sa inyo. So, ito, medyo game over na, 27. Tapos may history pa ng FUBU. So, promiscuous na rin to, broken na talaga to. Mataas na standard nito, tapos may trust issue, tapos may chances pa na talagang kung mag-settle siya sa average looking is makipag one night stand pa yan sa mga pogi. Kasi habit na to, FUBU, promiscuous, di ba? So, karamihan naman ng lalaki na nakakapag-spin ng plates is nag-cheat din talaga kasi nga, yun na talaga yung nila nakagawian. Kagaya nito, 'di ba? May jowa daw siya, naka-FUBU siya. Tapos dineclare daw nung kahuli-hulihan na may jowa daw yung lalaki. So, yung pinapatulan niya talaga is yung select din talaga na lalaki kasi may jowa eh. O, tas nakikipag-FUBU siya dun sa may jowa, pero hindi niya raw alam na may jowa. Tsaka yun din napansin ko eh, yun din yung napansin ko pagka sa mga babae, mas nagiging attracted talaga sila sa mga lalaki na selected na talaga. Ibig sabihin yun nasa relasyon. Basta hindi kasal. Basta yung mga girlfriend lang ganyan. Kasi parang naku-curious sila kung ano meron doon sa lalaki na yun. Pero yung beta box provider yung lalaki na yun, kagaya ng mga Facebook influencer, mga below average kasi yung Facebook influencer, di ba? Kung titingnan nyo yung mukha, below average talaga mukha nila. Sub 5 talaga sila. Tapos, kung titingnan mo, wala talaga silang history na nakakapag-spin ng plates. Kasi nga, wala naman talaga nagtatapon sa kanila eh. Kasi nga, hindi naman talaga sila selected for the purpose of looks talaga. Selected sila dun sa top G sa beta box. So, yun yung scenario nito. Marami na rin talagang babae na magiging end up nito either maging single na lang to. Katagalan. Isa to dun sa Morgan Stanley by 2030 na 25 years old to 45 years old na babae is magiging single. Or magiging single mother, ganun. Tapos sa lalaking side naman, 80%, 'di ba? Swiping statistics, undesirable. So, 80% na lalaki is magiging single din. Malaking factor na rin sa lalaking side kasi yung socio-economic eh. Kasi pagka 20s pa lang yung lalaki, tapos average looking tsaka pangit, hindi talaga siya desirable sa paningin ng babae talaga. So, ang pipiliin lang talaga nila sa mga lalaki na 20s pa lang is yung mga select. Malamang ka-age bracket niya yung lalaki na may girlfriend na naka-FUBU niya. Kasi 27 siya eh. So, nasa 20, yun yung estimate ko nasa 20s pa yung lalaki na yun, na select na yun. Ibig sabihin, select yun yung lalaki na yun. Kasi nga, nasa relasyon eh. Tsaka napansin ko rin yun eh. Pag dinideclare ko na may ka-LDR ako or karelasyon is talagang yung mga babae talaga, tinatapon talaga nila yung sarili nila sa akin. Pero, yun nga, sub 5 sila. So, ito, napaka-predictable na itong scenario na to na wala talaga nagsiseryoso sa kanya. Tsaka, choice din na niya yon kasi siya yung picker eh. Siya talaga yung picker. So, pinipili niya lang talaga is yung may itsura. Ayaw niya hindi ko gusto. Ibig sabihin ng hindi niya gusto, yan yung mga line ng babae. Hindi ko siya trip. Hindi ko siya type or trip. Hindi ko siya trip or type. Wala yan sa personality, wala yan sa money, wala yan sa purely based on looks yan. Pag sinabi ng babae, hindi ko gusto, yan yung sinabi, di ba? Ayoko naman dun sa mga lalaki na hindi ko gusto. Ibig sabihin, purely physical attraction lang yan. So,
Lalo na 'to 20 pa, 27. Tas puro fubu-fubu. Estimate ko nito, mga nasa 10 pataas na yung body count nito. Kasi, actually friend ko rin 'to, eh, kasi in-add ako nito. Inad ako nito. In-accept ko 'tong babae ta's nakita ko nga yung post niya. Ito yung post niya na ano. Pero kasi ako hindi na ako active kasi hindi naman ako nagme-message na sa mga ganyan, yung mga naghahanap ng kafubo or ano, hindi ako nagme-message sa mga ganyan talaga. Kasi nga parang gusto ko na lang din manahimik na bibigyan ko pa ng problema sarili ko, 'di ba? Parang karon din ako naiipipan ni Pace na syempre magfo-40 na ako, parang wala na talaga sa picture ko talaga magpamilya at mag-anak talaga kasi pahirap na sa katawan yan, eh. Tsaka kukunin yung oras ko niyan tsaka resources ko. Although kung magkaanak ako, kaya naman kasi meron naman akong pamana tsaka papaupahan, 'di ba? Pero yun nga, uubos kasi ng oras, eh. Tsaka ang kinakatakot ko is maging carnal base yung anak. Ibig sabihin maging blue pill yung anak. Walang spirit na katiting. Yun ang mahirap nun. Super tigas ng ulo ng bata na yun. Sakit sa ulo yun. Walang spirito yun. Hindi nakakatap ng spirit niya. Ibig sabihin yung bumubulong-bulong sa kanya yung conscience, ganun. Meron mga tao na walang ganun, eh. Na yun nga, 90% karamihan ng tao, ganun. Na blue pill yung utak. Mahalaga lang sa kanila yung survival and procreation. Dun lang umiikot buhay nila. Kaya napapansin mo yung kayo black pillar kayo, 'di ba? Pansinin niyo yung mga tao sa paligid nyo. Parang antitigas ng ulo, tapos parang hindi nila kayang iligpit yung mga gamit na ibalik sa posisyon, tapos sabay yung kuwari, umihi sila sa toilet, hindi nila ipa-flush. Tapos kuwari naghugas sila ng plato, hindi maigi yung pagkahugas ng plato. Yung mga ganun. Yan yung mga tinatawag ko na 90% yan, kahit kapamilya ko ganyan, eh. Laging makalat sa bahay nanay at kapatid ko. So ako naglilinis. Yan yung sinasabi ko na magkaroon ka ng karelasyon na soulless. Tawag ko dyan dun sa dati kong channel is soulless, mga non-player character. Magkaroon ka ng karelasyon na ganyan, na soulless, is talagang burden yan. Tapos may anak ka pa isang soulless din. Burden talaga yan. Hindi naman soulless, spiritless. Ibig sabihin hindi nakakatap nung higher wisdom para malaman nila yung morality kung ano yung tama at mali. Or in short, higher level state ng awareness. Yung kaya nila ilagay yung sarili nilang kapakanan sa ibang tao. Nakakagulat siya, 'di ba? 90% ng tao ganyan. Kinategorize na yan ng Gnostics, eh. Na ganun nga. Kaya medyo nagsisiklod na ako simula na buksan yung third eye ko nga kasi nga kitang-kita mo talaga yung mga tao talaga parang ugaling hayop din talaga. Na makikita mo yung mga kilos nila, galaw, predictable talaga. Tsaka parang wala talagang spirito yung mata nila. 'Di ba yung eyes the window sa soul, yung sinasabi nila. Totoo rin yun, makikita mo sa mata nila, eh. Pero yun nga, mabalik tayo dito sa topic na to. So wala na to. Meron akong kay FWB na hit ko ng 27 years old. Magto-29 na siya ngayon December. Is yun nga, wala na. Game over na to pagka ganito, eh. Tapos mayroon pang promiscuous na past na ganyan. Ang papatol sa kanya talaga dito yung mga blue pill talaga. Yung mga carnal based na tao talaga. Yung nangingibabaw talaga yung lust tsaka procreation side. Yung nangingibabaw yung sexual desire tsaka yung procreation side. Bago logic. Okay pa yung red pill, at least nakakaisip ng mga hindi magsesettle sa ganito, eh. Mas lalo na yung black pill. Kasi sa black pill kasi ay ang category lang beta box yan. Pag pangit, average looking, beta box agad category niyan. Pag pogi, ons, FWB.
Yun yung sinasabi sa black pill na genuine desire, di ba? Yung purely attraction talaga. Dalawa lang category sa black pill eh. Kasi sa red pill may high value man, di ba? High value man is beta box pa rin talaga yan. Kagaya nila Tate, di ba? High value man yan kasi marami silang pera. Nabibigay nila yung lifestyle. Pero ganun pa nga, hindi sila nakakaspin ng plates. Makakaspin yan paunti-unti, pa isa-isa. Pero ang habol pa rin talaga is hindi yung physical appearance or yung genetic nila. Habol sa kanila yung pera lang talaga, money. Kasi nabanggit ko na rin yan, at certain age din talaga, depende sa epipany ng tao. Sa babae is 25 yung onwards ang epipany phase, di ba? Pero pag na single mother yung babae na yun, epipany na rin yun. Or na broken na maaga. Kasi 14 pa lang, di ba, na-divergenize na yung mga babae sa Pilipinas, di ba? So, by the time na 21 na yan, mataas na body count yan. So, epipany na rin yun. Consider na rin na epipany yun na ganun. Depende talaga sa, tsaka yung socio-economic din. Pag mahirap yung babae, epipanymatic yan since bata pa lang talaga siya. Sa lalaki naman is, ang epipany nila yung puro rejection, tsaka yung money side din, yung survival din. Na, mag-girlfriend ba ako? Hindi. Unahin ko na lang survival ko. Wag na lang ako mag-girlfriend, mag-pro na lang ako. Yung isa namang epipany ng lalaki na puro rejection ako. Parang hindi gumagana yung game Tsaka yung personality, ang bait-bait ko naman. Jolly naman ako. Matalino naman ako. Nag-STEMAX pa ako. Bakit walang nagkakagusto sa akin? Yun din yung epipany ng black pill ang epipany sa Tapos yung iba nagsi-self-improve na red pill. Nagpataas ng value. Nag-status max. Tapos, nag-gym. Pero ulats yung muka. Ganun pa rin. Meron na bash dun sa Facebook. Lalaki siya. Maliit kasi yung lalaki. Pero maganda yung katawan niya Nag-bulk siya. Inasar siya. Ang ganda nga ng katawan, hindi ka naman pogi. So, parang nakaka-insulto din yun, di ba? Tsaka mukhang single din yung lalaki na yun. Tsaka yung isa pang lalaki na nag-gym. Paul yata yung lalaki na yun. Tsaka yung isa, nakalimutan ko pangalan. Single sila. Mostly talaga sa FB, influencer na nag-gym is single. Kagaya ni Bangis din, di ba? Single yun. Single si Bangis, tsaka yung isa pa niyang kuya. Kasi inuuna nila yung pera talaga. Wala masama doon, pero yun nga. Ang sexual attraction kasi talaga, face talaga yan una Diyan talaga ako naniniwala. Pangalawa lang yung physique Tapos, tsaka na yung money. Depende sa priority ng babae talaga. Kung maaga siya na epipany. Kung, yun nga, socio-economic, age niya, tsaka katayuan niya, yung looks niya rin pala, yung looks ng babae. Sabi niya nga, di ba? Hindi raw siya maganda sabi niya. Oo, di ako maganda. Sabi nila, paano daw ako magjojowa kung sobrang taas ng standards ko when it comes to boys. Nakita ko yung tsura nito, may tsura naman din siya. Chubby-chubby na morena. Maganda pa nga siya kumpara sa mga nagiging ka-FWB ko 27 na siya. Pero mukhang salat to kasi nakikita ko yung background ng bahay niya na mukhang salat to. Mukhang tinitake advantage lang din siya ng mga nakafubo niya. Na ganun nga. Pero siya kasi picker Malamang yung pinipili niya talaga yung top G talaga dun sa genetic parate Kasi biruin yung gusto niya raw. Ano ba ibig sabihin nun yung gusto niya raw? Panay ganun yung sinasabi niya paulit-ulit. Wala na to. Magkakaroon na to ng pataas na ng pataas yung standard na ito habang tumatanda. Tapos ang end up na ito, single na to. Masasama to dun sa Morgan Stanley na study na by 2030, 25 years old to 45 na years old na babae is magiging single.
Dapat nga sinama rin nila yung sa lalaking side na 80% undesirable, unattractive Kasi backup yan. Kung titingnan mo yung study ng Morgan Stanley tsaka swiping statistics ng online, nagja-jibe siya dun sa sinabi kong isang pang statistics na na mga lalaki na naka-reproduce. 48% yung lalaki naka-reproduce. 98 pala, hindi pala 89. 'Di ba sa last video ko nasabi ko 89. 98 pala sa 98. So almost 100. Tapos 48 'di ba sa lalaki? So almost 50%. So half yung lalaki naka-reproduce. 100% sa babae. So ito naman 50%, 'di ba? Yung magiging single sa babae. Pero alam ko included na single mother dun So 50% tapos swiping statistics 80. So parang ganun nga, 'di ba? So parang ganun nga, parang ganun siya. Parang similar din siya dun sa mga lalaki na naka-reproduce tsaka babae na percentage. So yung Morgan Stanley, hindi na rin bago yan. Kasi marami kasing factor yung sa Morgan Stanley. Socio-economic, online, accessible na yung mga chad, tsaka sexually liberated na sila. Tsaka ayaw na nila mag-commit nga dun sa average looking tsaka pangit. Bukod sa average looking tsaka pangit to is minimum wage earner pa. Nagtatrabaho na sila, 'di ba? Yun naman talaga main reason nun kung bakit tumaas sa standard ng babae. Kasi nagtatrabaho na talaga sila. Tapos, accessible pa yung mga may itsura dahil online na. Na Kaya nga, 'di ba? 'Di ba dun sa trabaho ko, isa-sample ko na lang yung scenario no sa akin. Sa trabaho ko is mostly ng babae talaga is taken na except dun sa naging ka-FWB ko nga dahil sub 5 kasi siya. So talagang tinarget niya ako. Pero mostly dun sa mga katrabaho ko na prime age, nasa relasyon talaga sila. Pero tumitingin sila sa akin, tsaka friendly sila. Ibig sabihin may chance ko rin sila ma-hit as FWB or ONS. Kagaya nung Korean na binanggit ko sa inyo, 'di ba? Virgin pa 'yon, pero hindi niya pinapahit yung boyfriend niya. So may chance na maagaw ko 'yon kung trip niya talaga ako. Depende rin kasi talaga sa babae yan. Minsan nagbabago isip nila Lalo na pagka nalaman nila na hindi mo sila trip. Mabilis sila mag-move on kasi nga marami silang option hindi ka kawalan. Kahit ako sabihin mong heteronormy ako, hindi ako kawalan. Lagi ko iniisip yan na meron pang mas best at best talaga sa akin. Tsaka matanda na rin naman ako. Alam ko yung katayuan ko Kaya nga kahit na nagkaroon man ako ng ka-FWB na 22 years old is hindi ako uhaw na uhaw. Kasi alam ko naman na kinategorize lang ako ng babae na yon as explorer tsaka future prospect lang din talaga. So ako naman, kinategorize ko lang siya is for ganun nga. ONS FWB lang din. Hindi ako yung talagang tangin na prime age to. Papakasalan ko na to dahil yung mga ganyan na pag-iisip. Lalo na ako, ayoko talaga mag-anak tsaka magpakasal. So, parang nonsense na rin talaga makipagrelasyon kung ganun yung nasa isip mo, 'di ba? Kasi ang epipany kasi ng tao laging nakabase yan sa sa age talaga sa age. Sa age tsaka yung pagtanda, 'di ba? Survival. Siyempre yung survival, nakatali yan sa age mo Tangina, wala pa akong pera, ganitong edad na ako, wala pa akong na-accumulate na resources tsaka pera. So mas matimbang talaga yung kahit nga nung 28 ako, yan talaga pinakamatimbang. Nainggit ako sa mga katrabaho ko dati sa Pinas na nag-abroad nga. Kaya, although pinilit ko naman na talaga nung 24 pa ako, pero may humahad lang nga, 'di ba? Nabanggit ko sa inyo. So both gender talaga yan is ang epipany talaga nila is yung age talaga yung pagtanda, tsaka yung income nila, yung resources talaga, tsaka yung money. Yung pera talaga yung na naaangkop sa edad nila.
Kung matanda ka, old cell ka, tapos wala kang trabaho or minimum wage earner ka, medyo olats ka na. Pera na lang kung meron kang resources sa may bahay ka mismo na pamana. Medyo mag-i-equal yung playing field. Pipiliin ka pa rin ng babae as beta box provider nun. Kasi nga, mahal yung bahay. Di ba sinabi ko na sa inyo yan? Kaya merong ibang babae na pumipili ng bum na may paupahan na lalaki, di ba? Kasi nga, mas matimbang yung resources. Kasi mahirap bumili ng bahay at lupa. Mahal eh. Milyones eh. Milyones siya. Kahit sabihin mo nakuha mo yan sa parents mo, pamana. Milyones talaga siya. Yan yung strategy ng mga babae ngayon. Nagde-date pro na lang. Tapos owns FWB. Ayaw na mag-commit dahil nagtatrabaho na sila. Yung isang side naman sa mga mahihirap is date pro na sinasabi ko, yung prospect nga, di ba? Kahit to, di ba yung nakikipag-fubo daw siya, tapos na-attach daw siya, di ba? Date pro na rin to eh, parang ganun na rin eh. Oh, future prospect. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, yung ONS FWB. Yung mga sub-5 na nagbabato sa tumatarget na mga may itsura na may status is future prospect pa rin talaga yan. Kaya hindi ka makakalamang sa mother nature. Ibig sabihin sa babae, mother nature yan, di ba? Kasi kalkulado talaga yan, promise. Tapos sasabihin nila, illogical daw yung babae, emotional daw. Ulul, tangina. Mother nature na mili niyan, yung talagang genetic specimen makakasurvive eh. Paano sasabihin mo na illogical yung babae? Yung logic ng emosyon nila naka-attach sa success eh. Ibig sabihin sa success ng reproduction, sa success ng genetic, tsaka success ng future survival. Ibig sabihin yung resources, 'di ba? Tsaka money, which is yun nga yung mag-guarantee ng quality health ng bata, quality school, quality education. So, yun yung sinasabi ko na So, yung emotion ng babae, dun naka-attach. Paano hindi magiging illogical? Mahalaga sa kanila, resulta. Material mismo mahalaga sa kanila. Which is yun nga, yung top G sa beta box, tsaka top G sa genetic. Which is resulta. Resulta ang mahalaga sa kanila. Sasabihin nila, di ba nadibang ko na nga rin yan. Panoorin nyo yung video na yun, yung walang piniling mali yung babae. Di ba sila koy-koy kasi sinasabi, mali kasi pinili mo, mali. Mali yung pinili. Anong mali? Mother nature na mili, paanong mali? Walang pinili na mali yung babae dahil kalkulado yan for pagpasa yan ng genetic offspring. Di ba nga sabi ko nga, ang mga pinipili lang na babae is yung gusto niyang i-replicate. Yung gusto niyang i-reproduce. Itong lalaki na to, pogi to, matipuno, matangkad, pretty boy, chad yung mukha. Gusto ko to i-reproduce. Ito mayaman to, tangina, kahit 10 anak, kaya na itong makabuhay. I-reproduce ko tong beta box na to. Tapos ang bait pa, matalino. Siyempre, hindi naman layaman yun kung hindi matalino, di ba? So, yung IQ nun, genetic pa rin talaga yan. Tangina nyo. Dami kasi mga copers dito eh. Yung mga, yung babae, sila namimili. Mother nature yan, di ba? Yun yung sinasabi ko. Sila namimili kung sino yung gusto nilang i-reproduce. Which is dun nga magpo-fall dun sa top G sa beta box tsaka top G sa genetic. Which yung alpha box nga sa sinasabi ko. So, judgment dito sa babae na to, verdict. Masasama to dun sa alsa balutan. 27 years old. Masasama to sa alsa balutan to. Dun to mapupunta sa sa single by 25 years old to 45 by 2030 single, masasama to doon na magtatrabaho to habang buhay or kung single mother to magpo 4-piece 4-piece beneficiary. Ganun naman nangyayari sa lipunan natin. Tapos yung mga lalaki quit na lang, tambay-tambay, yosi-yosi, rugby. Dahil wala nang motivation eh. Yung iba naman nagga-grind na lang. Focus na lang, pa-gym-gym na lang.
Dumadami na nga yung gym coppers, 'di ba? Kasi nga ano eh. Pero mas maigi na lang na ganun, mag-cope ka na lang sa health mo kasi may survival side pa rin talaga tayo. Hindi ka man maka-reproduce, at least meron ka nakakain, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? At least okay yung health mo, tsaka may nakakain ka pa rin. Kaysa yung, tangina na, wala ka nang kasama, gutom ka, pakadagok-dagok na talagang kamalasan yan at kabobohan, 'di ba? Na wala naman din masama ng minimum wage earner kasi kung minimum wage earner ka na single, pang sayo, kasya na yun. Kasi ako napagkakasya ko yun dati. Mababa pa nga sa minimum yung sweldo. Although nakatira kasi ako sa parents ko. Pero kung nangupahan ako, is talo talaga yun. Pero yun nga, medyo tumaas na kasi yung minimum ngayon eh, ng onte. So kung single ka tapos may kasama ka sa bahay yung parents mo is okay, okay na sa'yo yun talaga. Sakto lang talaga. Tsaka hindi na advisable makipagrelasyon. Pwede na lang talaga kung STEM max yung babae, tsaka silbidor side ka. So habang nagsisilbidor side ka dun sa babae is gumagawa ka ng side hustle para sa sarili mong future. Kuwari ikaw man yung kinategorize ng babae, nasa relasyon kayo, 'di ba, LDR. Tapos kinategorize ka niya silbidor dahil nga minimum wage earner ka lang. Take advantage mo 'yun na pumera talaga at maghanap ng ano. Kasi meron akong ganun na ano eh, na kakilala eh, yung sa ka-LDR ko nga. Yung babae is pinag-aral niya yung lalaki na ay hinanapan na ma-applyan pa abroad. So parang pinursu yung lalaki na mag-apply nga dyan sa ganyan abroad. Tapos ayun, pumera na malaki yung lalaki. Tapos doon na nakakapag-spin ng plate sa abroad. Tapos naghiwalay na sila. So gamitan lang talaga, di ba? Nag biruin mo yung nagpurso sa kanya. Maraming mga incident na ganyan yung mga babae na ano. Kasi nga sinasabi ko, both gender talaga is, wala akong pinapanigan dito ah. Both gender talaga is opportunist talaga. Tsaka single individual organism yan na, na ego-based. Wired talaga na mag-survive at mag-procreate. Yun lang talaga main focus tsaka reason. Actually, lahat naman tayo, yun lang naman talaga main reason natin bakit tayo nandito eh. Is dahil lang talaga dun sa main reason talaga na yun eh. Bakit tayo nag-i-exist. So, paano? Dito sa babae na to, verdict, game over. Game over na to. So, paano? Yun lang siguro. Peace.